Susubukan ulit ng LA Lakers next season na makatabla sa Boston Celtics sa may pinakamaraming titles sa NBA. Alam naman natin na isa rin sila sa mga aabangan na koponan next year. Pero enough na nga kaya ang kanilang firepower? So may mga nabawas sa lineup ng Lakers at meron din namang mga nadagdag sa kanila. Hindi nga napanatili ng Lakers ang kanilang lockdown defender sa wing spot na si Dorian Finney-Smith. Pero nakakuha naman sila mula sa buyout market. Una si DeAndre Ayton at pangalawa naman si Marcus Smart. Hindi mga superstars pero mga solid na players naman ang mga ito at parehong may depensa. Itong si Smart ay naging Defensive Player of the Year. One of the best guard defenders pa rin ito sa buong NBA kapag healthy. Si Ayton naman ay isang double-double machine. Ang potential starting five ng Lakers sa paparating na 2025 to 2026 NBA season. Point guard nila ay walang iba kung hindi si Luka Doncic na nag-average last season ng 28 points, 8 rebounds at 8 assists per game. Motivated nga itong si Luka na pangunahan ng Lakers next season. Ang goal niya ay makuha ang kanyang first ring at posible makuha niya rin ang kanyang first MVP award kung magiging healthy siya. Shooting guard naman nila ay si Austin Reeves. Last season nag-average ito ng 20 points, 4 rebounds at 6 assists per game. Small forward naman nila ay si LeBron James, ang pinakamagaling na 40 years old sa history ng NBA. Maasahan pa rin talaga at halos walang pinagbago sa kanyang prime. Gustong gusto pa ni LeBron na makaisa pang kampyonato bago siya magretiro. Power forward naman nila ay si Rui Hachimura na nag-average last season ng 13 points, 5 rebounds at 1 assist per game. At ang center naman nila ay si DeAndre Ayton. Finally, meron na ang solid na center itong Lakers na magandang ipares kay Luka Doncic. Nag-average si Ayton last season ng 14 points per game, 10 rebounds at 1 block. Ang 6-man siguro ng Lakers ay si Marcus Smart, ang isang makulit na defender at all-out kung humasel. Former Defensive Player of the Year nga ito. Kailangan nga ng Lakers ng ganitong klase ng player. Actually, lahat naman ng teams ay kailangan talaga ng ganitong klase ng player. Pero sa Lakers, napaka-crucial ng addition na to, especially sa kanilang guard spot. Dahil alam naman natin na hindi maganda ang depensa nila Luka at Reeves. Si Smart ang solusyon ng Lakers sa problema na yon. Kung titignan ng lineup ng Lakers ngayon, for me, mas naging better sila kumpara last year dahil meron na nga silang isang solidong big man. Alam naman natin na mas effective si Luka Doncic kapag meron siyang isang solid na big man sa kanyang team. Pero kayong mga Lakers fans, anong masasabi nyo dito sa lineup ng Lakers? Tingin nyo ba enough na ito para maipag-contend next year? For more NBA content, ilike nyo na ang ating video at mag-subscribe na rin sa JB Buckets.